Ang Pilipinas sa world's worst countries for workers. Worst pag-aaral na countries ng for the Index worst of world. International Trade Union Confederation 2024. Kakahiya, Kabilang ang Pilipinas. Sa top 10 worst countries for workers sa buong mundo, kung saan exposed sa hindi patas na labor practices at walang access Grabe sa yan, kanilang mga karapatan ang mga manggagawa. Bukod dito, sinasabing marami ring mga pagsubok at hirap na pinagdaraanan ng mga unyon ng mga manggagawa sa bansa. Bukod sa Pilipinas, kasama rin sa top 10 ng world's worst countries for workers ang Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Tunisia at Turkey. Wala pang pahayag ukol dito ang Department of Labor and Employment, pero batay sa mga nauna ng statement, matagal nang isinusulong ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagkakaroon ng patas na karapatan at tamang pagpapasweldo sa mga Pilipinong manggagawa. Ito na naman. Isa na naman. BBM. Ito na naman. Isang record na naman. Nabilang na naman tayo sa the world worst countries for workers. Grabe. 2024. Grabe ang mga talaga record ng Pilipinas under Marcos administration. Tingnan nyo. 2024 yan, the Global Rights Index. Napabilang na tayo. So, anong ibig sabihin nito? Marcos Jr. Tapos sasabihin pa, binibigyan ng ang karapatan ang mga manggagawa. Lahat ng mga workers naghihirap. Sahod napakamura. Tingnan nyo. Paano nga pala talagang mabubuhay ang mga workers? Inaapi nyo ang mga workers. Kaya buti nga. Grabe. Pababa ang record ng Pilipinas. Lahat na lang. Share markets, bumabagsak. Value ng pera, bumabagsak. Pero lumulubo ang utang. Ilang trilyon na kaya yung utang. Nawala namang mga infrastructure na ginagawa si Marcos Jr. Saan kaya napupunta ang pera? Hindi naman masaya ang taong bayan. Beside yung mga ayuda, alam nyo na, mayroon din silang binubulsa dyan. Magpapatalo ba ang gobyernong ito? Na world record na ng mga nakawa noon? Ang Marcos ama niya? Tapos ito na naman, napabilang na naman sa world worst countries for workers. Siyempre, magaling mang-api ng mga workers Mura lang yung mga mura lang yung sahod. Yung iba, wala pang mga, nako. Wala ka talaga, Marcos Jr. Bagsak ang gobyerno mo. Kaya wag mo nang masyadong ipahiya ang Pilipinas. Bumaba ka na sa pwesto mo. Yan ang totoo. Para naman maangat-angat ang dignidad ng Pilipinas. Kung wala ka na, bumaba ka na sa pwesto mo, Marcos Jr. Dinadrag mo lahat. Pati taong bayan naghihirap. Halos hindi na makakain sa isang araw. 1D 1 eat na lang yung iba. Dahil hindi na kaya sa mga sahod nila. Kakahiya kang presidente ka.